Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pag-usapan natin itong ginawang kabastusan ng mga nandoon nga po sa Davao Oriental. Yes, we know na balwarte yan ng mga Duterte. Pero it doesn't mean na babastusin nyo na ang presidente. Kasi, can you imagine that? Pumunta ang ating Pangulo, nagsakripisyo, 'di ba? Pinuntahan kayo the day after ng earthquake, nagmalasakit, pinakita na kahit hindi niyo siya gusto, nandoon yung effort niya kasi siya yung tipo ng tao na wala siyang pinipiling kulay. Kasi 'di ba may mga politician, mga minamahal na, "Ay, hindi naman ako ano diyan, gusto diyan, so ba't pa ba ako pupunta?" 'Di ba? So may mga ganong klaseng politician, pero ibahin natin itong si President Bongbong Marcos. Kasi can you imagine 'no, kahit hindi siya gusto ng mga taga Davao, pinuntahan niya pa din. Pero sana man lang nagbigay ng kahit maliit lang na respeto, 'di ba? Itong mga taga Davao sa kanya to the point na magpasalamat man lang, kaso wala. Mga minamahal, nambastos pa. Which is yan po yung nakita ni Moon Tulfo. Wait lang. Ano lang muna natin yung ano, kasi ang init ng ating jercon, mga minamahal. Alright, so sabi nga dito ni Moon Tulfo, pumunta ang Pangulo ng Pilipinas sa ating bayan, sa Davao Oriental, upang magpakita ng kalinga sa naging biktima ng lindol. Pero di man lang kayo nagpakita ng pasasalamat. So, makikita ninyo yung disappointment, mga minamahal, ni Moon Tulfo dito nga po sa mga taga Davao. Kasi, you know, itong si President Bongbong Marcos, hindi niya ginawa kailanman na kaalyado niya man or hindi, 'di ba? Tinutulungan ni PBBM. Hindi siya yung tipo ng tao na pag hindi niya kaalyado, hindi niya tutulungan. Kasi walang pinipili ang kagutuman, walang pinipili ang kahirapan, walang pinipiling kulay ang sakuna. Which is yun naman talaga yung aims ni President Bongbong Marcos, 'di ba? Ang tulungan ang mamamayang Pilipino mula Luzon hanggang Mindanao. Kapag may sakuna, makikita naman natin na always active si President Bongbong Marcos. Pinaka-importante talaga sa lahat, yung hindi niya pangungulay. 'Di ba? Hindi siya namumulitika, hindi siya yung nagko-color, ganyan. Yan yung pinaka-best na ginawa talaga ng ating presidente. Pero instead sana ng kahit man lang konting thank you, konting pasasalamat, 'di ba? Hindi man lang natin narinig sa mga taga Davao. Hindi lang natin alam kung sinabihan sila na huwag magpasalamat. Hindi natin alam kung ano ba yung napag-usapan. Pero yung punto lang natin dito, isa pong malaking pambabastos ang ginawa ng mga taga Davao dito sa ating presidente na para bang laging tinik sa inyo tingnan itong si PBBM na tuwing may ginagawang maganda, 'di ba, kung hindi nyo kinaiinggitan, binabash pa ninyo. Katulad nito, tahimik kayo. Bakit hindi nyo na lang sana i-appreciate? 'Di ba, isipin nyo na lang, kung hindi pumunta si PBBM, baka may nag-tweet na naman, nasaan ang Pangulo? Hindi ba't mas issue yun? Ngayon naman na pumunta si PBBM doon sa Davao, bakit parang tila bagay yung mga taga Davao, abay, walang binigay na malasakit kay President Bongbong Marcos. Ngayon na dumating na yung tulong sa inyo, dumating na yung tumulong, imbis sana na maging grateful, maging thankful, abay binastos pa ninyo. 'Di ba ano yung gusto ninyo? Lumuhod ang presidente sa inyo para pansinin ninyo? Actually, hindi naman talaga to totoong issue. Hindi naman yan yung real issue dito kung magpasalamat man sa hindi kasi duty naman din talaga yan ng ating presidente. Pero can you imagine, kasi siya yung presidente eh. What if? Isipin niya na, ay, matitigas yung ulo ng mga taga Davao, ayoko. Di ba? Wala kayong magagawa dun kapag hinindian kayo ng presidente. Pero mabait. Di ba? Hindi naman kasi ugali yan ni PBBM. Nakita ninyo yung kanyang effort, sana man lang kahit paano, in-appreciate ninyo. Kasi parang parang bastos talaga yung atake, mga minamal. Hindi naman 'di ba yan yung ugali ng mga Pilipino? And
Hindi lang ako yung nagsabi nito at hindi lang din ako yung nakakita nito. Kahit nga sa inyo, sabi ko nga sa inyo, si Montulfo, na kilalang komunista, leche, kilalang kolumnista at broadcaster, nagsabi din siya na, ganun nga, yung ginawang pambabastos ng mga taga Davao. Actually, may nag-message sa akin kanina. Pero nung nakita ko tong post ni Montulfo, ay, legit nga talaga. So, kaya naisipan kong gawa ng content. So, ngayon, di ba grabe, mga minamahal, na ano lang ako, na parang nahiwagaan lang ako sa Davao. Like, bastos ninyo. Ginagaya niyo yung ugali ng mga Duterte. Pero, to be honest mga minamahal, ang maganda talaga kay PBBM, kahit hindi niya kaalyado, tinutulungan niya. Kasi para sa kanya, lahat ng Pilipino, pantay-pantay. Which is, yun naman talaga dapat. Diba? Walang Team North, walang Team South. Pagdating sa serbisyo, kasi walang pinipili naman talaga yung bagyo, walang pinipiling kulay yan. Yung agutuman, walang pinipiling kulay yan. Yung earthquake, yung tsunami, walang mga pinipiling kulay yan. And, yung ating presidente, masasabi ko na, sobrang tunay at totoong leader. Kasi hindi niya naisip na kulayan yung mga taga Davao. Yung mga taga Davao lamang ang mahilig mangkulay. So kahit pa nga minsan, 'di ba, mga minamahal ng tinulungan na yan ni President Bongbong Marcos, inaatake pa din siya pero hindi siya nagpapatinag. May mga ganung pagkakataon na tinulungan niya na tas aatakihin pa siya, mamaliitin pa, mamasamain pa, bakit ito lang, ganyan-ganyan. 'Di ba may mga ganung pagkakataon pero hindi pinapatulan ni PBBM. Instead, ang ginagawa niya, mas lalo niya pang ginagalingan sa kanyang duties as a president. Ngayon, isipin natin, dito tayo sa facts na what if talaga hindi tumulong si President Bongbong Marcos? I think headline, si PBBM, dyan sa Davao. Am I right, mga minamahal? For sure. Headline, si PBBM dyan sa Davao. Sasabihin nila, nasaan ang presidente? Hindi di porket taga Davao kami, hindi mo na kami tutulungan. For sure. Ganyan yung magiging atake ng mga taga Davao sa kanya. Like parang PBBM walang pakialam sa Davao. Pero mga minamahal, hindi eh. Hindi niya kinulayan. Pero kayo, pag welcome, pagpasalamat, hindi niyo man lang nagawa. Ganito ba ang bansa natin? Kapag gumagalaw ang tao, tumutulong, babastusin ninyo. Tapos kapag hindi gumalaw, ganun din, babastusin din ninyo. Like, mapapaisip ka na lang, ano ba yung gusto nyong gawin? Ano ba yung dapat gawin? Ano ba yung gusto nyong mangyari? Puro lang kayo reklamo? Diba? Dahil hate nyo si PBBM? Kasi ganito naman talaga yung totoo eh. Hindi nyo gusto si President Bongbong Marcos. Yan yung totoo. Hindi nyo siya gusto. Let's be honest. Kaya kahit anong pakitang buti niya sa inyo, pagtulong niya sa inyo, hindi nyo ma-appreciate kasi hindi nyo nga siya gusto. Kaya naman mga kababayan natin, especially dyan sa Davao, let's set aside the politics pagdating sa lindol, bagyo, or any kinds of disaster. I-set aside natin ng politika. Kasi lahat tayo dito, to be honest, biktima. Diba? Dapat walang Marcos supporters dyan, walang Duterte supporters dyan. Basta ang importante, kumakalinga, nagtutulungan tayo, mapag-gobyerno, or civilian, or private person. Diba? At kung totoo yung mga tao na meron din silang respeto, pagmamalasakit sa mamamayang Pilipino, ipakita naman sana nila na yung respeto sa ating presidente. Diba? Pero wag na nating pag-usapan yung pambabastos. Siguro, influence na din yan ng mga DDS dyan sa Davao or di kaya itong si Sara Duterte. Pero anyway, mga minamahal, huwag kayong magbulag-bulagan. Ang tulong po ay tulong. At hindi po yan sinusumbat ni PBBM. At ang pasasalamat, libre lang naman yan. Pero hindi nyo ginawa. Masama ba? Mahirap ba magsalita ng thank you? Pipi ba kayo? Di ba kayo nakakapagsalita? Hindi nakakabawas ng dignidad ang pagsasabi ng thank you. Di ba? Para sa mga tunay na Pilipino, hindi po bastos ang tawag sa mga nagpapasalamat kahit hindi nyo kauri, hindi nyo kapartido, hindi nyo kakulay. Diba? Huwag kayong maging mapanghusga. Diba? At sana marunong tayong tumingin din sa ginagawang kabutihan ng iba. Hindi puro mali lang ang nakikita nyo.
'Diba? Dahil ang pagiging magalang ay nagpapasalamat. 'Di ba? Yan ang tunay na spirit, 'di ba, ng mga taga Davao. Pero parang bakit hindi nyo ina-apply sa ating Pangulo, 'di ba? Alright, kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, mga minamahal yun po. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.